sigurado na lulusog, lalaki, tataba, gaganda yung bunga ng ating lakatan mga ka-agri. Ilang dahon ba dapat mayroon siya? Paglabas na paglabas po ng kanyang puso. Ay, alam nyo po, napakalaking bagay po yan sa akin noon kasi ino-observe ko po talaga mga ka-agri. Napakalaki po ng diferensya ng lakatan na lumabas yung kanyang bunga. Yung may marami siyang dahon compare po sa konti yung dahon. Kahit po anong technology gagamitin natin, yes, makakatulong na rin yung iba. Pero iba po talaga. Ibang-iba po talaga pag enough po yung dahon ng ating lakatan. Paglabas na paglabas po ng kanyang bunga. Ilan ba dapat yung dahon? Anong klaseng dahon pa dapat? Yan po yung mga tanong na ating sasagutin. Bago yan, sana po ay andyan pa rin kayo. Patuloy po kayo makikinig at manonood ng ating mga video na yung ating mga ginagawang makabuluhang video po ay sana makakatulong po talaga sa ating mga kaibigang naglalakatan, nagsasaging buong Pilipinas po. Sige po, sagutin po natin yan. Siguraduhin lang po na may enough na dahon po yung saging natin pagkalabas ng kanyang bunga. Gaya po nito. Bilangin natin yung mature leaves niya mula sa ilalim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 po yung kanyang healthy mature leaves. 15. Yung tinuro po sa amin dati na talagang na prove po natin, pag lumabas na yung bunga ng ating saging mga ka-agri, na ganyan na po, nakayuko na yung bunga. Bilangin nyo po yung mature leaves niya na healthy. Pag umabot po ng 8, at least 8 dahon, ayan ha, at least 8 dahon na mature leaves na malusog po, napakalaking bagay po. Gaganda, lulusog, hahaba yung bunga ng saging. Yun po. Pag nag-less than siya 8, kunwari mga 7, ay threshold na po yun. Threshold na po yun sa saging. Mayroon lang siyang mature leaves na 7. Pagkalapas ng bunga na healthy. Pag 7, medyo ka na doon. Tawag medyo may diferensya na po yun. Ngayon, binilang natin 15 po. 15 na mature healthy leaves. 15 po talaga hanggang dyan sa taas. Pag ganito po, bibigyan kayo ng assurance, hindi lang ito babagyuhin. Ayan po, bigyan ng isang magandang weather condition, tubig. Ayan po. Pag ganyan na po yung dahon, lumabas na yung bunga, pag nakapaglagay na tayo ng kahit konting potassium lang po, kahit hayaan mo po siya, bibigyan kanya ng pinakamababa 7 hands. 7 hands. Pag ganyan po, 7 hands, aabot pa siya ng 9. Ako kahit 7 na lang, yun yung pinaka-average niya. Bibigyan ka na ng 7 hands ng bunga mga ka-agri, malulusog, magaganda, sigurado po. At bago po siya ma-harvest, ito ha, kinig kayo ha, kasi po, ito po ay experience natin. Bago po siya mag-harvest po, yung saging natin, at least po mayroon siyang 4. Mayroon siyang 4 na mature leaves na healthy pa. Kahit hindi ganoon ka-healthy, pero mayroon siyang 4. Pag natira po yung 4 at saka bago po siya na harvest, masasabi po natin na yung saging natin ay okay pa yon. Okay pa yun mga ka-agri. So kung may makikita po tayong mga saging hina-harvest na, mayroon pa siyang dahon, umaabot pa ng 8, yan po, hina-harvest na po, 8 dahon pa, sisiguraduhin ko po sa inyo, malaki, malusog, maganda po talaga bunga ng saging natin mga ka-agri. Sigurado po tayo dun dahil sa haba ng ating experience mga ka-agri. Yun, sana po ay nakabigay tayo ng sa inyo, ng konting spark ng mind. So ano yung gagawin ng nagsasaging dapat? Ano yung bigyan ng pansin talaga? Pag hindi pa po nakalabas yung bunga ng ating saging mga ka-agri, make it sure healthy yung dahon. Pag umakyat po yung mga sigatoka, gaya po ito, mayroon siyang maliit na
yellow sigatoka. Dito sa akin, ano lang yan, minor na lang na problema yan. Yung problem na major dito, banchitap yun po. Pag may nakita na tayong indicator na umakyat po sigatoka, nako, wag na po kayong patumpik-tumpik. Kasi habulin nyo po, bago lumabas yung bunga, mayroon siyang at least 8 dahon na healthy pa. O 15, ito lang yung sigatoka, ito lang O kahit kunin mo lang ito, ang ganyan ko na lang, pwede na excuse me. Yun po yung may isi-share natin sa inyo na pwedeng makapagbigay po talaga ng information sa inyo. Ilang dahon ba dapat bago lumabas yan? Ilang dahon ba dapat bago i-harvest yan? Yung mga tips po na ibibigay natin sa inyo pag dumating na po tayo doon sa tinatawag nating critical moment ng saging, kasi lumabas yung dahon ganyan, 7 na lang yung dahon hindi maiiwasan minsan, grabe yung tama sigatoka, 7 na lang 6 na lang, yan magkakaproblema na yung iba dyan, 6 na lang. Make sure po hindi basta-bastang maubos na yung dahon na yan pag ganyan kahit anong gawin natin, yes, may magagawa pa naman, pero hindi na natin talaga maabot yung maximize na bunga. Pag ganun na po yung nangyari mga ka-agri, pag yan ay lumabas na yung bunga at kulang talaga yung dahon at nagbaging na tayo mga ka-agri, pwede na po tayo gumamit ng ibang technology dyan. Yung mga naituro dati sa atin at na-try natin, maglalagay po tayo ng, hindi ko lang ma-demonstrate ngayon, maglalagay po tayo ng tawag doon, pakain or foliar, pero hindi po sa dahon dadaan po dyan sa dulo talaga ng saging. Nahanap tayo dito sa kabila yung ang gagawin dyan tungkol dyan, kasi mahirap i-explain pag sasabihin ko lang sa inyo. Punta tayo dito sa may bunga, karamihan kasi dito may mga bunga, marami na yung marami pa rin yung dahon sige mga kagri, ito napakababa lang, 7 hands po ito. Pag kulang po ng dahon, ito masyado pang maraming dahon 12 pa yata ito, 13 Pag kulang po sa dahon, yung gagawin natin, padede tayo to, padede. Mayroon palang ganun, padede po dito dito sa dulo nya cut natin yan. Maghahalo tayo ng bagong labas, ayun bagong labas na dumi ng baka o kalabaw. Bagong labas po yung isang kutsara isang kutsara po ng bagong labas na manure ng baka o kalabaw, imimix po rin natin yun sa isang kutsarang Trifol 14. Yan, kung mayroon kayong Trifol 14 o Trifol 16 mayroon kayo. At saka lagyan nyo ng konting potassium po kung gusto nyo. Baka sabihin nyo naman walang kabuluhan. Na-try na po natin yan. Puputulin po ito, dapat may bago siyang daanan. Puputulin yun. Yung sinabi po natin, isang kutsarang manure ng bagong labas ng manure ng baka o kalabaw at saka isang kutsarang Trifol 14 po. Ilalagay po natin yan sa 5 tasang tubig. Malakas nga masyado yun 5 tasang tubig. 5 tasang tubig hanggang 10 tasang tubig. Imimix lang po na talaga yun ng thoroughly. Lalagay po natin sa ice candy wrapper. Lalagay po sa ice candy wrapper. Hindi natin magagawa yan dito kasi hindi ko yan ginagawa na ngayon. Kasi marami yung dahon ng saging Marami Hindi kaya nakikita natin dyan sa Mindanao area na pag ganito na yung mga age ng saging, mayroon pa namang tangkay na ganito, pero kinukuha na yung dahon. Inubos na kasi ng sigatoka. Yun po, lagay natin sa ice candy wrapper mga ka-agri. Lagyan natin kahit mga 2 inches lang yung laman ng ice candy wrapper. 2 inches lang po. Papasok po natin dito. Pero kakatayo ng bago Again cut ka ng bago. Lagyan mo yun. 2 inches ang laman ng ice candy wrapper. Yung mixture natin, lagay po dito. Padede po dito sa ilalim. At talian po natin ng rubber band o kahit anong pang tali. Basta hindi po siya mahuhulog. Yun po. Yun ay mixture na po yun ng organic at inorganic para lang po mahabol na mapalaki yung bunga. Kasi nga kulang sa dahon. Hahabulin po natin ng ganun. Yung iba naman ay nag-i-spray ng foliar sa dahon. Pero iba po kasi yung padede. Iba yung padede dito. Ayan may narinig din naman kayo sa akin na
na bago, pero hindi na po yan bago, luma na po yan. Ginawa na po natin yan noon, hindi lang natin na video, na demonstrate natin, hindi lang natin kasi na video kasi hindi pa tayo dati vlogger. Yun po, balik tayo dito sa kanina sayong na. So, mga ka-agri, pag ganito na yung tawag yung situation ng ating saging, kaya po nito kanina, yan po, pag ganito na po, wag na kayong mabahala masyado. Importante lang po nakapagbigay kayo ng kahit konting potassium dito sa puno. Nakalagay na po tayo nito. So, expect po natin pag ganyan po yung bunga, ganito yung dahon, kadami yung dahon. Kahit mag 7 hands lang po siya, haabutin po yan ng 15, 16 hanggang 20 kilos po yung bunga niya. Aabutin po yan. Pakita natin ulit dito sa kabila. Kasi baka ayaw nyo maniwala. Mayroon tayo dito Yun ay hindi pa lumabas yung bunga niya, dito pupunta natin. Mayroon po tayong 9 hands dito. Hindi lang siya kasi basta-basta nalalabas ng ganun kung kulang po siya sa nutrients mula sa lupa, mga ka-agri, kasi nako, iba talagang direct na pagtuturo. Ito po ay 9 hands. Kapos yung ating plastic, 9 hands po yan. Nang lumabas po ito ng maliit pa, dire-diretso po siya. Kaya yung laki ng kanyang puno, malaki pa sa baywang ko. Pero sa video, parang liit lang tingnan. Malaki po yan sa baywang ko. Yung puno niya mula sa ilalim ng lumabas. Kaya inabot siya ng 9 hands. Pero ang dami ko nang kinuha na dahon sa kanya, kahit na healthy pa. Kasi ito, 2 feet lang ito mula sa lupa. Ito dati, healthy pa, kinuha ko na kasi sabi ko, ang hirap dumaan sa ilalim Ang hirap dumaan sa ilalim ng mga saging na mayroon pang mga dahon na healthy. Kaya kinakat na lang talaga natin para po at least makadaan yung hangin, yung sunlight, mabawasan ng konti yung dahon, makadaan yung sunlight, matamaan yung lupa, mamamatay yung mga fungus dyan pag may fungus, pag tinamaan ng sikat ng araw. At least po, hindi shadow dadami yung lamok pag taglamok. Yan po 9 hands po siya. Ngayon, pag ganito po, kahit 9 hands po siya, at ganyan kadami yung dahon niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pa po yung dahon niya na healthy po, mga ka-agri. Sigurado po, kahit 9 hands po siya, hahaba masyado yung mga lalaki at lulusog po talaga, mga ka-agri. Yan yung, yung pagsikapan yung mangyari sa saging. Pag yung saging tinamaan na talaga ng sigatoka, at ang bilis umakyat, nako, at hindi pa nagbubunga, nang lumabas yung bunga, mga ka-agri, hindi inaabot ng 8 pirasong sanga ng dahon na marami na healthy sa taas, nako, medyo matrigger na po kayo, mga ka-agri. Magkakabunga, no problem, magbubunga yon. Pero hindi natin naman minsan maabot yung pinaka na maximize na mga laki ng bunga pag kulang na po talaga sa dahon yung ating saging. So yun, hanggang sa muli, sana po ay nakapagbigay po tayo ng konting instruction sa inyo ngayong araw po sa pagsasaging, ilang dahon ba dapat, paano natin yan i-maintain para po mandang maabot natin yung expected natin na output sa ating paglalakatan. Hanggang sa muli, Agritech Mix TV po, maraming salamat. Bye bye na, God bless us all. Ito, inaasahan ko talaga, it will be more than 20 kilos. Sobra lang pag yan ay na-harvest talaga. Bye bye.